King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 889. Panganib ni Duke Nanfeng. Bam! Boom! Naglaban lamang sina Zhao Feng at Demonic Emperor Zuan Luo sa loob ng radius ng ilang dosenang yarda, ngunit maging ang Dox Palace ay nanginginig. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Dox Palace ay gawa sa mga dekalidad na materyales at pinatibay ng maraming hanay, ito ay gumuho na. Gayunpaman, nanginginig pa rin ang puso ng lahat ng mga eksperto sa loob ng Dox Palace habang maingat silang humiwalay. Hinarang ng silver-haired peak na emperor ang malalakas na shockwaves at pinrotektahan ang mahihinang tao. Sacred Lightning Dominating Fist. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay pumutok habang ang kanyang mga kamao ay naglalabas ng makikinang na liwanag na tumama sa kalangitan. Ho! Bam! Bam! Ang mga kamao na gawa sa gininto ang kidlat ay pinakawalan, at ang bawat isa ay kasing laki ng nagninangas na araw. Ang fist intent na ito at ang discarding ito sa pagpapalakas ng katawan ay katulad ng maalamat na Golden Cone Sacred Body. Nagsimulang lumitaw ang mga butas sa demonic spirit body ni Demonic Emperor Zuan Luo habang umaalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa kanyang katawan. Matapos gamitin ang Sacred Lightning Dominating Fist, ang mga suntok ni Zhao Feng ay naglalaman ng higit na lakas at isang superior na layunin na dumurog sa lahat ng bagay sa kanilang landas. Sa sandaling ito, ang estilo ng pakikipaglaban ni Zhao Feng ay katulad ng batang demigod, at mas malakas ang kanyang karunungan sa Sacred Body. Higit pa rito, ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay naglalaman ng elemento ng lightning, at pagkatapos na pinuhin ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, ang kidlat ay napakalakas. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ni Zhao Feng at ng batang demigod ay ang elemento at layunin ng Sacred Lightning Dominating Fist. Gayunpaman, si Zhao Feng ay mayroon ding mutated Blood Devil Sun bloodline, na napakasabog at nadagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng isa o dalawang antas. Basag! Basag! Boom! Boom! Ang Sacred Lightning Fists ni Zhao Feng ay bumaril sa kalangitan, at tila siya ay naging isang God of War habang binabasag niya ang lahat ng bagay sa kanyang paraan. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng Demonic Emperor na si Zuan Luo ay pinilit ni Zhao Feng sa isang iglap. Nabuo ang mga shockwaves kung saan sila nagsagupaan, nananalasa sa kalahati ng Dox Palace. Scorching Sky Demonic Sword. Nagsimulang mabuo ang isang higanteng nagninangas na espada mula sa apoy sa paligid ng Demonic Emperor Zuan Luo habang nagpasya siyang umalis sa malapit na labanan laban kay Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng malapit na labanan, walang sino man ang katapat ng isang body cultivator. Lalo na laban kay Zhao Feng, na ang Sacred Lightning Body ay mas malakas pa kaysa sa sikat na Golden Cone Sacred Body. Wings of Wind and Lightning. Isang pares ng higanteng pakpak ang nabuo sa likod ni Zhao Feng, at tumaas ang kanyang bilis at liksi. Pang! Ang naglalagablab na espada ni Demonic Emperor Zuan Luo ay damapo kay Zhao Feng, ngunit ito ay itinulak sa tabi ng mga gintong kamao. Ha! Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Feng ay sumipol at nagpatawag ng buhawi ng hangin at kidlat na nagsunog ng lahat ng bagay sa landas nito na itim. Ho! Boom! Ang sunod-sunod na gusali sa loob ng Dox Palace ay ginawang abo. Bagamat sina Zhao Feng at Demonic Emperor Zuan Luo ay parehong nagsisimulang lumaban sa himpapawid, sa sandaling pareho silang lumaban ng buong lakas, sapat na ang puwersa ng kanilang mga sagupaan upang sirain ang isang 2-star power. Zhao Feng, tumigil ka. Pinagsama-sama ng Silver-Haired Emperor at ng kumpanya ang kanilang lakas para pigilan ang shockwaves, ngunit ang ilan sa mga arrays sa loob ng Dox Palace ay napunit na. Ang pagkasira ay palaging mas madali kaysa sa paglikha. Ang lahat ng aming impormasyon ay minamaliit si Zhao Feng. Gaano kalakas ang Left-Eyed Heavenly Emperor? Nanlamig ang katawan ni Bi Qingyu habang dinadala niya ang shockwaves. Gusto niyang tumakbo, ngunit ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nakalock sa kanya. Whoosh! Whoosh! Ang mga singsing ng seda ay bumaril patungo kay Bi Qingyu, at siya ay napilitang mawalan ng pag-asa. May paminsan-minsang singsing ng sutla na damapo sa kanya habang sinusubukan niyang umiwas, at sa oras na itulak niya ito palayo, mas maraming seda ang damapo sa kanya. Ang mga mata ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay napuno ng purong playfulness. Kung wala ang utos ni Zhao Feng, makikipaglaro lang ito,
kung hindi, si Bichingyo ay magiging malagkit na dumpling ng bigas. Lord Protector, hindi tayo makakatakas kung hindi tayo aalis ngayon din. Mabilis na nag-message si Bichingyo. Meow meow. Gayunpaman, isang tunog ang lumitaw sa kanyang likuran na nagpalamig sa kanyang puso. Ang munting pas ang magnanakaw ay may mapaglarong ekspresyon habang kumukuha ito ng maitim na gintong kadena sa leeg nito. Weng. Shua. Ang dark golden chain ay naging isang maliksi na golden dragon whip. Maririnig ang dagandong ng dragon. Sa tuwing iwagayway ang maitim na gininto ang dragon snake whip na ito, may lumalabas na invisible force na maaaring mag-pressure kay True Yuan at sa mga bloodline, na parabang ito ay mula sa isang tunay na dragon. Ang latigo na ito ay nakuha mula sa gininto ang kalansay sa wasak na lungsod ng Divine Illusion Dimension. Ang singsing sa ilong ni Nan Gongsheng ay nagmula rin sa gininto ang kalansay. Ang gininto ang kalansay ay hindi bababa sa isang Mystic Light Realm Sacred Lord noong sila ay nabubuhay pa, at malamang na sila ay nasa cusp ng pagiging isang demigod. Arg. Ang maitim na berdeng damit ni Bichingyo ay napunit ng mga pag-atake mula sa magkabilang panig, na nagsiwalat ng isang pares ng puting nyebe na mga binti. Ho! Nag-iinit ang mga binti ni Bichingyo ng bomb-alot sa kanila ang maitim na gintong dragon na latigo ng maliit na magnanakaw na pusa. Nanlamig ang kanyang katawan habang ang isa pang alon ng maraming kulay na seda ay mahigpit na nakatali sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Sa isang o dalawang hininga lang, si Bichingyo ay naging malakakon na sticky rice dumpling. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon papunta sa maraming kulay na malagkit na bola ng bigas habang ang latigo ay naging manipis na kadena at bumalik sa leeg nito. Ho! Ho! Pa! Lumipad ang Cloud Silkworm Saint Butterfly papunta sa leeg ng maliit na magnanakaw na pusa at hinigit ito gamit ang mabilog nitong katawan. Ang pinagsamang puwersa ng dalawang espiritual na alagang hayop na ito ay nagawang mahuli ng buhay ang isang Peak Emperor. Pagkatapos ay umupo sila roon at pinagmasdan ang labanan sa pagitan ni Zhao Feng at Demonic Emperor Zuan Luo nang may pagtataka. Hindi maganda. Nahuli na si Bichingyo. Nanlamig ang puso ni Demonic Emperor Zuan Luo. Sa 5 Peak Emperors na orihinal na dumating, siya na lang ang natitira ngayon. Napuno siya ng panghihinayang, ngunit wala siyang magagawa sa puntong ito. Sa sandaling ito, hindi na kinaya ng silver-haired Peak na Emperor ang pagkawasak na idinudulot ni Zhao Feng at ng Demonic Emperor na si Zuan Luo at sinisingil sila. Ang pagdaragdag ng dagdag na Peak na Emperor ay tiyak na makakaapekto sa labanan. Higit pa rito, kailangan pang bantayan ni Demonic Emperor Zuan Luo ang dalawang cute, hindi nakakapinsalang alagang hayop. Ang dalawang espiritual na alagang hayop na ito ay nakakuha ng pinakamataas na emperor sa pamamagitan lamang ng paglalaro, at ito ay nagpabagsak sa puso ni Demonic Emperor Zuan Luo. Si Zhao Feng lamang ang maaaring lumaban sa kanya, lalo pa si Zhao Feng sa isang grupo ng iba pang mga kadahilanan ng magkasama. Dito nagtatapos ang laban ngayon. Left-eyed Heavenly Emperor, sinubukan ko lang ang iyong lakas. Ang ekspresyon ng Demonic Emperor Zuan Luo ay puno ng puot at hindi pagpayag habang siya ay naging isang madilim na nagninangas na ulap at kumislap sa kalangitan. Ang bilis. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ang lihim na pamamaraan ni Demonic Emperor Zuan Luo ay malamang na malapit sa antas ng pamana ng Wind Lightning Emperor. Bagamat maikli ang laban na ito, naubos nito ang maraming enerhiya ni Zhao Feng. Bagamat maaari niyang labanan ang Demonic Emperor Zuan Luo ng direkta sa maikling panahon, lalo lang siyang mapapagod habang nagpapatuloy ang laban. Ito ay dahil sa pagkakaiba sa cultivation, mastery of skills, at strength. Halimbawa, bagamat ang bloodline ni Zhao Feng ay may lifesteal effect, ang Demonic Emperor Zuan Luo's Scorching Demon Spirit Body ay may hindi namamatay na katangian. Ang Sacred Lightning Body ay magkakaroon din ng hindi namamatay na katangian sa kalaunan, ngunit magtatagal iyon. Maliit na bilang lamang ng mga emperor na may malaking kapalaran, talento, o isang pambihirang linya ng dugo ang maaaring ganap na maglinang ng katangian ng walang kamatayan. Sinuri ni Zhao Feng ang kanyang kahinaan. Sa kabutihang palad, nilinang ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Protection, isang lihim na pamamaraan na pinagsanib ang Wind Lightning Technique at ang Sacred Lightning Body para sa mga layuning pandepensa.
Sa isang hidden exchange, kahit na ang demonic emperor na si Zuan Luo ay walang magagawa sa kanya, kung hindi, si Zhao Feng ay nasa malaking kawalan ngayon sa labanan. Siyempre, sa totoong buhay o kamatayang labanan, mas mataas ang tsansa ni Zhao Feng na manalo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nagamit ang kanyang bilis o ang espiritual na mata ng Diyos. Munting kaibigan Zhao, kung patuloy kang lalaban, mawawasak ang Duke's Palace. Paano makakalusot ang Duke noon? Mapait ng ngiti ang iginawad ng silver-haired peak na si Emperor, at may mga masalimuot na emosyon sa kanyang mga mata. Kung alam niyang ganito kalakas si Zhao Feng, hindi sana sila mawawalan ng Void God Realm Emperor. Duke Nanfeng. Biglang may naisip si Zhao Feng habang nakatingin siya sa purple and golden whirlpool sa kalangitan sa itaas ng Duke's Palace. Weng! Boom! Nagsimulang manginig ang higanteng purple and golden whirlpool, at ang purple glow na nagniningning sa langit at lupa ay kumupas. Ang aura na halos umabot na sa Mystic Light Realm ay nagsimulang manginig. Teka, may mali. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Bigla niyang napagtanto na, dahil sa 5 pinakamataas na emperor mula sa Nine Darkness Palace, lahat ay may nakalimutan tungkol sa isang bagay. Ang pangunahing bida sa Duke's Palace ngayon ay si Duke Nanfeng, na sinusubukang makalusot. Ang silver-haired emperor at kumpanya, pati na rin si Zhao Feng, ay naroon upang protektahan siya. Assassin. Protektahan ang aking Panginoon. Isang patong ng kadiliman ang bomb-alot sa lugar kung saan si Duke Nanfeng ay nasa liblib. Arg. Ilang hari sa paligid ng lihim na silid kung saan si Duke Nanfeng ay nag-iisa ay pinutol-putol ng kadiliman bago sila nakalapit. Hihihi. Duke Nanfeng, dito na nagtatapos ang iyong tagumpay. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Si Duke Nanfeng ay nakaupo sa loob ng silid, at isang sagradong liwanag ang sumilay sa paligid niya. Isang lalaking nasa dilim ang lumitaw sa likuran niya. Shua. Isang espada na katulad ng Shadow Kill Imperial Dagger ang lumitaw sa kamay ng lalaki, at sinaksak niya ito sa likod ni Duke Nanfeng. Wow! Naninigas ang katawan ni Duke Nanfeng habang iniluwa niya ang isang bibig ng dugo, at ang kanyang mukha ay naging maputlang puti. Lumingon siya at gulat na napatingin sa lalaking nasa dilim. May manipis na layer ng maitim na kaliskis sa ibabaw ng lalaki. Siya ay may slim figure, na para bang wala siyang bone structure. Hindi siya tao. Hihihi, ang mga eksperto sa iyong palasyo ay lumampas sa aking inaasahan. Kung wala ang pakikialam ng Nine Darkness Palace, hindi magiging maayos ang aking misyon na pumatay sa iyo. Hinugot ng lalaking nasa dilim ang espada. Napaungol si Duke Nanfeng habang nanginginig ang kanyang katawan. Hindi lumabas ang dugo mula sa sugat sa kanyang katawan. Sa halip, nagsimulang lumitaw ang isang nakakadiri at mabahong itim na usok. King of Gods, Kabanata 870. Dark Knight Supreme Emperor. Bilasan mo, tulungan mo si Duke Nanfeng. Ang matanda at ang kasamang may pilak na buhok ay sumugod sa kinaroroonan ni Duke Nanfeng ng may panghihinayang at gulat. Dahil sa 5 pinakamataas na emperor mula sa Nine Darkness Palace, nakalimutan ng lahat ang tungkol sa taong pumapasok sa Mystic Light Realm. Hindi nila akalain na may mamamatay na tao maliban sa demonic Emperor Zuan Luo ng Nine Darkness Palace. Walang sapat na oras. Tumalon ang puso ni Zhao Feng nang makita niya ang eksena sa underground secret chamber gamit ang kanyang kaliwang mata. Sa sandaling ito, ang misteryosong lalaki sa kadiliman ay nabunot na ang espada mula sa katawan ni Duke Nanfeng, na nagdulot ng higit pang pinsala. Hindi damyugo ang mga sugat ni Duke Nanfeng, isang mabahong itim na usok ang lumitaw sa halip. Halatang may kakaibang uri ng lason ang espada. Si Zhao Feng ay nakaramdam ng panghihinayang at bahagyang sinisi ang kanyang sarili. Ibinigay ni Duke Nanfeng ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa kanya upang alagaan, at maaaring malaking tulong ito para kay Duke Nanfeng. Ang pangunahing dahilan kung bakit ipinakilala ni Duke Nanfeng ang iba pang 3 emperor kay Zhao Feng ay upang maprotektahan nilang lahat ang Duke's Palace nang magkakasama sakaling may mangyari na aksidente. Sa mga normal na sitwasyon, walang maglalakas loob na kumilos laban kay Duke Nanfeng sa ibabaw, ngunit nangyari ito. Sa silid sa ilalim ng lupa.
Ikaw ang assassin na nireranggo sa ika-29 sa Black Screen Corner, Supreme Emperor Dark Knight. Umindayog ang katawan ni Duke Nanfeng. Maputi ang kanyang mukha habang napuno ng kawalan ng pag-asa at pait ang kanyang mga mata. Tama, ako si Supreme Emperor Dark Knight, pero nasa ika-25 na ako ngayon. Kalahating buwan na ang nakalipas, nakilahok ako sa pagpatay sa isang Sacred Lord na lubhang nasaktan, kaya tumaas ang ranggo ko. Isang tiwala ng ngiti ang ibinigay ng lalaking nasa kadiliman. Para bang mayroon na siyang tagumpay sa kanyang hawak, at nagbigay siya ng interesadong tingin sa direksyon ni Zhao Feng matapos bunutin ang espada. Nakaramdam ng lamig at panganib si Zhao Feng sa titig na iyon. Hulihin ang assassin. Ang elder na may pilak na buhok at ang isa pang emperor ang unang dumating sa silid sa ilalim ng lupa ni Duke Nanfeng, ngunit dumating na ang isang pag-atake bago pa man magawa ng dalawa. Boom! Isang half-transparent dark purple eye flame at isang aura ng God Tribulation Lightning ang dumagundong patungo sa Supreme Emperor Dark Knight. Arg! Ang lalaking nasa dilim ay sumigaw habang ang kanyang katawan ay nabasag. Napakalakas ng eye bloodline technique. Ang silver-haired elder at ang iba pa ay huminga ng malamig, at hindi nila maiwasang tumingin kay Zhao Feng na hindi pa dumarating. Ang alab ng mata ay nagdulot ng matinding presyon sa dalawang emperor. Wind Lightning Eye Flame. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zhao Feng matapos gamitin ang kanyang eye bloodline. Ang pakiramdam ng panganib na ibinigay sa kanya ng Supreme Emperor Dark Knight ay higit pa sa kay Demonic Emperor Zuan Luo. Paano siya napatay ng ganoon kadali? Ho! Shua! Isang lalaking may pares ng pakpak ng paniki ang lumitaw sa kalangitan na malayo sa Dux Palace. Napapalibutan siya ng kadiliman, at ang pagtataka ay lumitaw sa kanyang mga mata. Supreme Emperor Dark Knight. Ang mga ekspresyon ng matanda na may pilak na buhok at iba pang mga eksperto ng Dux Palace ay kapansin-pansing nagbago. Halos walang nakakita kung paano umatras o natapos ang pag-atake ng Supreme Emperor Dark Knight. Ang Supreme Emperor Dark Knight na ito ay nililinang ang Bloodline Sacred Technique na 8-Winged Shadow Doppelganger Technique at maaaring hatiin ang sarili sa ilang katawan. Bawat isa ay may 30 hanggang 40% battle power ng kanyang orihinal na katawan. Ang lumitaw ngayon ay maaaring isang doppelganger. Umubo si Duke Nanfeng nang mas lalong namutla ang kanyang mukha. Malinaw na narinig niya ang tungkol sa Supreme Emperor Dark Knight noon. Hihihi, tulad ng inaasahan ng left-eyed Heavenly Emperor ng Kang Ocean. Gayunpaman, target ka rin ng Black Screen Corner. Ang susunod kong target ay baka ikaw. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay mapaglarong tumingin kay Zhao Feng habang ang kanyang mga pakpak ay pumapapak. Shua! Whoosh! Sa isang kislap ng kadiliman, ang lalaking may pakpak ng paniki ay sumanib sa kalangitan at naglaho. Sa mga tuntunin ng bilis, ang Supreme Emperor Dark Knight ay hindi gaanong mas mabagal kaysa kay Zhao Feng sa kanyang tuktok, at siya ay mas maliksi. Nakakakilabot na assassin. Anong uri ng pag-iral ang Black Screen Corner? Naging solemn na ang ekspresyon ni Zhao Feng. Kahit na ang Supreme Emperor Dark Knight ay hindi isang Mystic Light Realm Sacred Lord, ang kanyang diskarte at bloodline ay umabot sa limitasyon ng isang Peak Emperor. Mayroon siyang kapangyarihang labanan ng isang quasi-Sacred Lord. Mayroon ding kahinahinalang punto, bakit umalis kaagad ang Supreme Emperor Dark Knight pagkatapos ng isang pag-atake nang hindi tinapos si Duke Nanfeng? Bilang isa sa mga nangungunang assassin ng Black Screen Corner, palaging umaalis ang Supreme Emperor Dark Knight pagkatapos ng isang suntok. Iniisip ko na ang kanyang misyon ay pigilan lamang ako sa pagpasok sa Mystic Light Realm, kung hindi ay hindi niya ako iniwan ng buhay. Napabuntong hininga si Duke Nanfeng. My Lord, ayos ka lang ba? Dumating ang iba pang mga eksperto at gwardya ng Dux Palace at isinisisi ito sa kanilang mga sarili. Tiningnan ni Zhao Feng ang mga sugat ni Duke Nanfeng, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Malamang na ako ay mamatay, kaya kailangan kong ayusin ang aking kalooban ngayon. Mapait na ngumiti si Duke Nanfeng habang ang kanyang aura ay humihina at humihina. My Lord. Ang mga puso ng mga naruroon ay nanginginig nang ipakita nila ang hindi gustong mga ekspresyon. Lumalawak at nabubulok ang mga pinsala ni Duke Nanfeng. Parami ng parami ang itim na usok na bumangon mula sa kanyang katawan.
Hindi napigilan ni Duke Nanfeng ang lason na ito kahit na sa kanyang lakas. Nasaksak ako ng isa sa 7 dakilang inheritance weapons ng Dao of Assassination, ang Sky Awakening Piercer. Naglalaman ito ng Black Fountain Poison ng Black Screen Corner. Ang lason na ito ay napakabilis na magkakabisa, at walang sino man sa ibaba ng Mystic Light Realm ang malamang nasugpuin ito maliban kung sila ay nagal-inang ng isang hindi namamatay na katawan o isang bagay na katulad nito, at kahit na pagkatapos, mabubuhay lang sila ng kaunti pa. Nagsisimula ng maglaho ang aura ng buhay ni Duke Nanfeng, at ang kanyang tingin ay nagsisimula ng maging walang laman. Siniyasat ito ni Zhao Feng gamit ang kanyang God Spiritual Eye at nakita niya na ang lason ay sumisira sa kaluluwa pati na rin sa pisikal na katawan. Maging si Zhao Feng ay nakaramdam ng problema laban sa Black Fountain Poison. Kung tutuusin, hindi naman siya doktor. Ang iba ay hindi alam kung ano ang dapat malaman. May mga doktor sa Duke's Palace, ngunit wala silang magagawa para kay Duke Nanfeng. Hayaan mo akong subukan ang isang bagay. Tumayo si Zhao Feng sa harap, at ang isang malamig na lawa na nagniningning ng nagyayelong layunin ay bahagyang makikita sa kanyang kaliwang mata. Eye of Ice Soul. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naglabas ng malamig na layunin na tumakip at nagyelo sa kaluluwa ni Duke Nanfeng. May malay pa rin si Duke Nanfeng, ngunit alam niyang tinutulungan siya ni Zhao Feng, kaya hindi niya ito hinaranggan. Shoo! Hindi nagtagal ay natakpan ng malamig na layunin ang kaluluwa ni Duke Nanfeng, at ang pagguho ng Black Fountain Poison ay bumagal ng husto. Napakalinaw ng layunin ni Zhao Feng, nais niyang iligtas ang kaluluwa ni Duke Nanfeng. Ang kaluluwa ang naging batayan ng lahat. Ang mga nakarating sa Void God Realm ay maaaring gamitin ang kanilang kaluluwa para sakupin ang isa pang katawan o bumuo ng bago na may ilang mga kayamanan. Pagkatapos ay sinimulan ni Zhao Feng na suriin ang Black Fountain Poison sa loob ng katawan ni Duke Nanfeng. Ang Black Fountain Poison ay lubhang kakaiba. Ito ay isang bagay na umiral sa pagitan ng pisikal na dimensyon at walang bisa. Hindi ito nakaapekto sa mga normal na pisikal na bagay o true yuan, ngunit ito ay lubhang nakamamatay laban sa buhay at mga kaluluwa. Kung ang isa ay nalasan nito, ang kanilang pisikal na katawan at kaluluwa ay mabubulok. Upang ihinto ang pagguho na ito, inilipat ni Zhao Feng ang kanyang bloodline ng Ice Water at ang Ice Imperial Spear upang i-seal sa yelo ang katawan ni Duke Nanfeng. Cloud Silkworm Saint Butterfly. Nagawa ni Duke Nanfeng na bamulong bago nawala ng malay. Naiintindihan ni Zhao Feng. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay may maraming kakayahan sa pagsuporta. Ang pollen nito ay maaaring gamitin sa pag-atake sa mga kaaway, ngunit maaari rin itong gamitin bilang panlaban sa ilang mga lason. Hindi nagtagal ay dumating ang munting pasang magnanakaw at ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ho! Nang makitang nalasan ang mayari nito, agad na iniluwa ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang isang subo ng purong puting pollen sa Duke Nanfeng. Agad na pinaikot ni Zhao Feng ang kanyang bloodline ng Ice Water upang hayaang magsanib ang puting pollen sa katawan at kaluluwa ni Duke Nanfeng. Nararamdaman ni Zhao Feng na ang lason sa katawan ni Duke Nanfeng ay bahagyang humihina. Mukhang maantala lang ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang pagkamatay ni Duke Nanfeng. Meow meow. Ikan-away ng maliit na pasang magnanakaw ang mga paa nito kay Zhao Feng. Tila naintindihan ni Zhao Feng at nagpatawag siya ng higit sa 12 lason distinct bees mula sa Misty Spatial World. Maaaring kunin ng 5 poison distinct bees ang lahat ng uri ng pollen, kabilang ang nakakalason na pollen. Pumunta ka. Ikan-away ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at ang 12 ng mga elite na bubuyog ay nagsimulang kunin ang lason mula kay Duke Nanfeng. Ilang paghinga mamaya. Shoo! Ang isa sa 5 poison distinct bees ay naging puddle ng itim na tubig at namatay pagkatapos ng ilang sandali. Mukhang effective naman. Nagpakita si Zhao Feng ng kakaibang ekspresyon. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly at ang kanyang Ice Seal ay maaari lamang maantala ang hindi maiiwasan, ngunit pagkatapos ng pagkamatay ng isa sa 5 poison distinct bees, tila mas kaunti ang Black Fountain Poison sa katawan ni Duke Nanfeng. Ang iba pang mga bubuyog sa katawan ni Duke Nanfeng ay sunod-sunod na namatay. Upang magamit ang kanilang buong potensyal,
Nagpadala pa si Zhao Feng ng isang biking para pangunahan ang ilang piling bubuyog sa katawan ni Duke Nanfeng. Mabagal na lumipas ang oras, at naging mas maganda ang kulay ng mukha ni Duke Nanfeng sa pagkamatay ng bawat 5 poison distinct bee. Masasabing ipinagpalit nila ang isang buhay para sa isa pa. Hindi inaasahan ni Zhao Feng na magagamit ng 5 poison distinct bees ang kanilang kakayahang magpakamatay dito. Tila may naalala rin si Zhao Feng, at naglabas siya ng ilang puting petals ng green water sky lotus mula sa misty spatial world. Weng! Boom! Isang kalmado at malamig na layer ng puting liwanag ang nakapalibot sa talulot. Dinurog ito ni Zhao Feng at piniga ang juice habang binibigay niya ito kay Duke Nanfeng. Green water sky lotus petal. Nagpakita si Duke Nanfeng ng isang masayang ekspresyon. Narinig na niya noon ang green water sky lotus. Ang mga talulot ng lotus na ito ay kapaki-pakinabang para sa maraming bagay. Maaari nilang linisin ang katawan at kaluluwa pati na rin ang pagtaas ng estado ng pag-iral ng isang tao. May kakayahan din itong mag-alis ng lason. Pagkatapos inumin ang juice, isang manipis na layer ng puting liwanag ang kumikinang sa loob ng katawan ni Duke Nanfeng at pagkatapos ay tumakip sa kanyang katawan na parang namumulaklak na bulaklak. Idinagdag ito sa pagsisikap ng 5 poisonous distinct bees, ang black fountain poison ay mabilis na naalis. Ho! Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Kung namatay si Duke Nanfeng, makonsensya siya. Kung tutusin, siya ang nakaakit sa 5 pinakamataas na emperor mula sa Nine Darkness Palace, at nakipag-away siya kay demonic Emperor Zuan Luo sa mahabang panahon. Kung hindi ito ang kaso, kung gayon ang Supreme Emperor Dark Knight ay makakatagpo ng mas maraming pagtutol kapag kumilos. Zhao Feng, salamat. Kailangan mo ring mag-ingat at mag-ingat dahil nasa listahan ka rin ng Black Screen Corner. Tumingin si Duke Nanfeng kay Zhao Feng, pagkatapos ay nagpadala sa kanya ng pribadong mensahe kasama ang kanyang divine sense. Mag-ingat. Maaaring bumalik muli si Supreme Emperor Dark Knight at patayin ka habang wala ka pang bantay. King of Gods, Kabanata 871. Battle Power ng isang quasi-sacred lord. Isang pangalawang pagpatay. Tumigil sandali si Zhao Feng bago tumawa. Sana bumalik siya. Siya ay may magaspang na pagtatansya ng lakas ng Supreme Emperor Dark Knight. Ito ay halos kapareho ng antas ng demonic Emperor Zuan Luo, ngunit nag-specialize siya sa assassination. Siya ay may kakayahang pumatay ng mga emperor sa parehong antas ng kanyang sarili sa isang suntok, ngunit hindi siya gaanong mahusay sa isang labanan. Kung handa si Zhao Feng para dito, lahat ng assassin ay sasalungat sa pamamagitan ng kanyang eye bloodline. Zhao Feng, huwag maliitin ang Supreme Emperor Dark Knight. Napakataas ng ranggo niya sa mga assassin ng Black Screen Corner, at mayroon siyang mataas na bounty. Mula sa kanyang ranggo, ang Supreme Emperor Dark Knights ay hindi bababa sa isang walang kapantay na emperor na may kapangyarihang labanan na malapit sa isang quasi-sacred lord. Umiling si Duke Nanfeng at nagbabala. Habang siya ay nasa pag-iisa, siya ay tinambangan ng Supreme Emperor Dark Knight, kaya alam niya kung gaano kalakas ang huli. Quasi-Sacred Lord. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Alam niya na ang iba't ibang lugar ay may iba't ibang pangalan para sa bawat ranggo. Sa karagatang Kang, ang pinakamataas na Emperor ay walang kapantay sa ibaba ng Mystic Light Realm. Gayunpaman, sa Lord Dynasty, mayroon pa ring ilang partikular na ranggo sa pagitan ng pinakamataas na Emperor at Sacred Lords. Ang mga Void God Realm Emperors ay nahati sa 4 na tier. Ang una ay ang mga normal na Emperor tulad ni Emperor Muyon at ang Cold Moon Emperor. Ang pangalawa ay ang mga pinakamataas na Emperor tulad ni Duan Muqing. Ang ikatlo ay walang kapantay na mga Emperor tulad ng Demonic Emperor Zuan Luo. Ang dapat tandaan ay ang Emperor of Death ay nasa antas ng isang walang kapantay na Emperor. Ang ilan sa kanyang mga ipinagbabawal na pamamaraan ay naging dahilan upang maging maingat ang mga Sacred Lord, ngunit walang tiyak na ranggo para dito sa Kang Ocean. Gayunpaman, ang mga diskarte ng Soul Down ng Emperor of Death at Eye of Death ay tinutulan ni Zhao Feng, na siyang nagbigay daan kay Zhao Feng na manalo. Ang parehong mga diskarteng iyon ay nagbigay daan din sa kanya na mabuhay ng napakatagal laban kay Zhao Feng dahil pamilyar siya sa Soul Dao, kaya naman kinailangan ni Zhao Feng na patayin siya.
Kung ito ay anumang walang kapantay na emperor, si Zhao Feng ay maaaring ang natalo. Bukod sa tatlong iyon, mayroong pang-apat na tier, Quasi-Sacred Lord. Ang Quasi-Sacred Lord battle power ay nasa antas ng Mystic Light Realm Sacred Lords. Ang layunin, kapangyarihan, o iba pang aspeto ng isang tao ay kailangang maihambing sa isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang kaibahan ay hindi pa talaga sila naging Sacred Lord. Ang tier na si Duke Nanfeng ay inakala na ang Supreme Emperor Dark Knight ay isang walang kapantay na emperor na malapit sa isang quasi-sacred lord. Sa madaling salita, sa pagitan ng mga tier 3 at 4. Siyempre, ito ay tungkol lamang sa battle power. Hindi gaanong naglaro ang paglilinang. Kung ganoon talaga, ang lakas ng Supreme Emperor Dark Knight ay nalampasan ang Emperor of Death, Emperor Zuan Luo, at ako. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Ayon sa sukat ng battle power, nalampasan ni Zhao Feng ang pinakamataas na emperor at maihahambing ito sa isang walang kapantay na emperor. Totoo, noong nakipag-away siya kay demonic Emperor Zuan Luo, ginamit lang niya ang kanyang sacred lightning body, hindi ang kanyang eye bloodline o anumang pamamaraan ng soul. Pero isang bagay ang sigurado, ang lakas ni Zhao Feng ay hindi pa umabot sa yugto ng isang quasi-sacred lord. Ang lakas ng kanyang kaluluwa, kapangyarihan, at layunin ay may malinaw na pagkakaiba. Nangangahulugan ito na ang mga eksperto na may kapangyarihang labanan ng isang quasi-sacred lord ay magiging isang malaking banta kay Zhao Feng. Kalahating hakbang na lang ang layo ko sa paglusot, pero at least nabuhay ako. Hanggat gumaling ako, magkakaroon ako ng lakas labanan ng isang quasi-sacred lord. Napabuntong hininga si Duke Nanfeng. Nang marinig iyon, parehong nagulat si Zhao Feng at ang silver-haired elder. Naramdaman ni Zhao Feng na ang aura ng kapangyarihan sa loob ng katawan ni Duke Nanfeng ay kalahating antas na mas mataas kaysa sa mga emperor, at ang layunin mula sa kanyang mga mata ay nalampasan din ang mga pinakamataas na emperor. Ito ay dahil malapit nang makapasok si Duke Nanfeng, ngunit napigilan siya ng muntik na siyang mapatay ng Supreme Emperor Dark Knight. Ngayong nakaligtas na siya, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang sagradong Panginoon hanggat siya ay nakabawi. My Lord, ang malaking kapalaran ay dumarating pagkatapos ng malaking kasawian. Ang matanda at kasamang may pilak na buhok ay bumati lahat, ngunit medyo malungkot ang ekspresyon ni Duke Nanfeng. Malapit na siyang makalusot sa tulong ng Cloud Silkworm Saint Butterfly's origin pollen. Gayunpaman, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay maaari lamang magbigay ng isang tiyak na halaga ng origin pollen sa bawat oras, at tumagal ng hindi bababa sa 100 taon upang muling buuin. Nangangahulugan ito na hindi siya garantisadong makakalusot sa kanyang susunod na pagtatangka. Higit pa rito, nagkaroon ng kakaibang panuntunan kapag sinusubukang makapasok sa Mystic Light Realm. Sa sandaling nabigo ang isang tao, ang mga pagkakataong makalusot sa hinaharap ay magiging mas mababa. Tila, ito ay dahil bahagi ng kaluluwa at buhay ng isang tao ang gugugol kapag sinusubukang makapasok sa Mystic Light Realm. Kapag nabigo ang isa, hindi na ito mapunan. Sa makatuwid, ang sinumang emperor na sumubok na makapasok sa Mystic Light Realm ay magiging lubhang maingat. Walang sino man ang gagawa ng isang pagtatangka maliban kung sila ay ganap na tiwala. Nangangahulugan din ito na ang mga kayamanan na maaaring magpalaki ng pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm ay napakabihirang at isang bagay na kakalabanin ng malalaking puwersa ng Lord Dynasty. Si Zhao Feng lamang ang nakakita ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Duke Nanfeng. Mayroon pa akong 10 bahagi ng 100 Origin Sacred Honey na natitira. Makabubuti kung mag-iwan ako ng 3 para sa sarili ko para sa Sacred Lightning Body at makapasok sa Mystic Light Realm, binalak ni Zhao Feng. Habang lumalakas siya, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang 100 Origin Sacred Honey. Kung hindi dahil sa katotohanang mayroon siyang Misty Spatial World, hindi siya maglalakas loob na subukang nakawin ang 100 Origin Sacred Honey sa Exiyang Palace, at kahit na noon, ang paglalakbay ay lubhang mapanganib. Sa loob ng Secret Cultivation Chamber, pinrotektahan ni Zhao Feng, ang silver-haired, at ng iba pa si Duke Nanfeng sa loob ng 4 o 5 araw. Ito ang mungkahi ng matanda na may pilak na buhok kung sakaling bumalik si Supreme Emperor Dark Knight. Dahil hindi pa nakaka-recover si Duke Nanfeng,
ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing lamang sa isang normal na emperor, kaya kailangan niya ng proteksyon hanggang sa siya ay gumaling. Medyo nakonsensya si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagdulot ng maraming pagkawasak sa Duke's Palace. Sa nakalipas na 4 o 5 araw, nakatuon si Duke Nanfeng sa pagbawi. Sa panahong ito, hindi bumalik ang Supreme Emperor Dark Knight. Kahit na walang napakaraming eksperto na nagsama-sama, hindi pa rin babalik ang Supreme Emperor Dark Knight dahil mayroon siyang panuntunan na isang beses lang umatake. My Lord, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay malapit ng ganap na gumaling. Bago siya umalis, ikanaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at ibinigay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa silver-haired elder. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw at ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nagtulak sa isa't isa ng walang gana. Sa sandaling ito, may naisip si Zhao Feng, may ipagpalit ba siya sa Cloud Silkworm Saint Butterfly? Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay may bloodline ng 10,000 ancient races at may malakas na kakayahan sa pagsuporta. Paano posibleng pumayag si Duke Nanfeng? Maaaring hindi ito ipagpalit ni Duke Nanfeng kahit na kinuha ni Zhao Feng ang 100 Origin Sacred Honey. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay may parehong halaga kay Duke Nanfeng gaya ng ginawa ng maliit na pas ang magnanakaw kay Zhao Feng. Itong Zhao Feng. Tumingin si Duke Nanfeng sa direksyon kung saan umalis si Zhao Feng. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa kanyang mga kamay ay tila talagang gusto si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw. Masasabi rin ni Duke Nanfeng kung gaano kaakit-akit ang Cloud Silkworm Saint Butterfly kay Zhao Feng. My Lord, ang Black Screen Corner ay isa sa 3 malalaking organisasyon ng Underworld, ngunit sila ay neutral. Sino ang kukuha sa kanila? Hindi naiwasang magtanong ng matanda na kulay pilak ang buhok. Maaaring hulaan ng isa na ito ay isang tao sa Royal Court. Mayroong ilang mga paksayon sa loob ng Royal Court, at ang iba't ibang mga prinsipe ang namamahala sa kanila. Sa ngayon, kakaunti lamang ang mga prinsipe na may kakayahang lumaban para sa trono, at bawat isa ay may malakas na puwersa sa likod nila. Palagi akong neutral, pero kanina, binisita ako ng 8th Prince. Ang ilang mga tao ay ayaw akong makalusot at maapektuhan ang balanse ng Great Gun Royal Court. Huminga ng malalim si Duke Nanfeng habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Ang panloob na labanan sa pagitan ng Great Gun Imperials ay napakasalimuot, kaya wala rin siyang tiyak na sagot. Pumasok si Zhao Feng sa isang gusaling may hardin sa Duke's Palace. Sa loob ng gusali, ikanaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang malaking multicolored sticky rice dumpling. Ang malagkit na bigas dumpling ay nahihirapan, ngunit walang gaanong lakas para dito. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang sticky rice dumpling at nakita ang magandang babae na nakasuot ng dark green na robe sa loob. Kung gusto siya ni Zhao Feng na patayin, hindi na siya mabubuhay hanggang ngayon. Pagkatapos ng pag-atake ng Nine Darkness Palace, nais ni Zhao Feng na iwan ang isang tao na buhay para matanong niya sila. Ang aura ng babaeng ito sa dark green ay iba sa iba pang 4 na Peak Emperors, kaya nagpasya si Zhao Feng na hayaan siyang mabuhay. Siyempre, hindi naging mabait si Zhao Feng sa kanyang mga kaaway. Gaze of the Gods. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naglabas ng surge ng Purple Eye Bloodline Power na bumuo ng Purple Whirlpool. Isang ipinagbabawal na enerhiya ng soul daw ang pumuno sa hangin. Hindi maganda. Sa loob ng dumpling ng malagkit na bigas, nanginginig si Bichingyo habang nanlamig ang kanyang puso. Ang kanyang kaluluwa ay natatakpan ng malamig na kapangyarihan, at hindi niya napigilan ang kanyang kaluluwa na umalis sa kanyang katawan. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, siya ay may kakayahang lumaban, ngunit siya ay malubhang nasugatan at naapektuhan pa rin ng Dream Pollen, kaya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay kapansin-pansing hangina. Sa 1 o 2 hininga lang, nahugot na ang Yuan Soul ng babae. Hindi. Naramdaman ni Bichingyo na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay parang isang Diyos na hindi kayang labanan. Shua. Sa isang iglap, ang kaluluwa ni Bichingyo ay sinipsip sa sukat ng kaliwang mata ni Zhao Feng. Pagkatapos pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, magagawa ni Zhao Feng ang anumang bagay sa kaluluwa ni Bichingyo. Boom! Boom!
Boom! Unang nag-circulate si Zhao Feng ng ilang God Tribulation Lightning at dumagundong ito sa kaluluwa ni Bichingyu. Halos himatayan ang kaluluwa ni Bichingyu. Dark Heart Seal. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagsimulang bumuo ng purple seal ng kidlat na may aura ng God Tribulation Lightning, at itinatak niya ito sa kaibuturan ng kaluluwa ni Bichingyu. Ang dahilan kung bakit niya dinala ang kaluluwa ni Bichingyu sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay upang mapataas ang rate ng tagumpay ng Dark Heart Seal. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay isang Peak Emperor, kaya malakas ang kanyang kaluluwa. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag. Ang kamalayan ni Bichingyu ay nasa bingit ng himatayan, at gusto pa niyang magpakamatay, ngunit sa dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Feng, wala siyang kontrol sa sarili. Makalipas ang ilang hininga, ang Dark Heart Seal ni Zhao Feng ay naitatak sa kaibuturan ng kaluluwa ni Bichingyu. Shua! Sa isang pag-iisip, ang kaluluwa ni Bichingyu ay bumalik sa kanyang katawan. Makalipas ang kalahating araw. Master, tinatawag akong Bichingyu, at ako ang Pavilion Master ng Ocean Smoke Pavilion. Ako ang responsable para sa impormasyon malapit sa mga karagatan para sa Nine Darkness Palace. Isang tahimik at banal na babaeng half-luhod sa harap ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 872. Mahusay sa lahat ng aspeto. Master, tinatawag akong Bichingyu, at ako ang Pavilion Master ng Ocean Smoke Pavilion. Ako ang responsable para sa impormasyon malapit sa mga karagatan para sa Nine Darkness Palace. Ang babae ay napapaligiran ng isang layer ng liwanag ng buwan at may purong aura, na para bang isa siyang diyosa sa ilalim ng buwan. Walang sino man ang aasahan na ang kalahating nakaluhod na dilag na ito ay isang pinakamataas na emperor at pinuno ng isang 2-star na kapangyarihan. Ocean Smoke Pavilion. Sabihin mo sakin. Nagpahayag si Zhao Feng ng nagulat at masayang ekspresyon. Ang pagkakakilanlan ni Bichingyu ay lumampas sa kanyang naisip. Siya talaga ang Pavilion Master ng isang 2-star force. Siya ay mas bata rin kaysa sa karamihan ng mga emperor ngunit may kapangyarihang labanan ng isang pinakamataas na emperor. Mula dito, makikita ng isa na siya ay may talento. Si Bichingyu ay masunuring nagsimulang magsalita tungkol sa Ocean Smoke Pavilion habang si Zhao Feng ay nakinig at nagsimulang bumuo ng isang plano. Ang Ocean Smoke Pavilion ay umiral ng ilang dosenang milenyo. Noong nagsimula ito, hindi ito isang puwersa na nakatutok sa paglilinang, kundi isang puwersang nangongolekta ng impormasyon. Ang ahensya ng impormasyon na ito ay nagsimulang mag-recruit ng higit pang mga miyembro, at ito ay naging isang tumataas na 2-star na kapangyarihan. Gayunpaman, ang oras ng kanilang pagtaas ay hindi pinalad. Noong sinusubukan nilang palawakin, nakilala nila ang Nine Darkness Palace, na sinusubukang buhayin. Ang Nine Darkness Palace ay ang nangungunang demonic Dao Force ng Great Gun Lord Dynasty. Ito ay dating isang 4-star na kapangyarihan, at nais nitong bumalik sa mga araw ng kaluwalhatian nito. Ilang dosenang taon lamang ang nakalipas, ang Ocean Smoke Pavilion ay naging isang subordinate na puwersa ng Nine Darkness Palace. Mayroong humigit kumulang 10 puwersa na katulad ng Ocean Smoke Pavilion na mga subordinate na puwersa rin ng Nine Darkness Palace. Paggunita ni Bichingyu. Sa totoo lang, pagkatapos pagbabantaan ng Nine Darkness Palace na maging isa sa mga subordinate na puwersa nito, mas lumakas ang Ocean Smoke Pavilion dahil sa suportang natanggap nito. Higit pa rito, habang ang 10,000 Sacred Clan ay hamina at nawalan ng kontrol sa lugar, ang Ocean Smoke Pavilion ay mas malapit sa pagiging isang peak 2-star force. Hindi napigilan ni Zhao Feng na i-click ang kanyang dila nang marinig niya iyon. Kahit na hindi na sila 4-star power, nagawa pa rin ng Nine Darkness Palace na maabot ang lahat hanggang dito. Isang ahensya ng impormasyon ang kailangan ni Zhao Feng ngayon. Paano ang iyong kontrol sa Ocean Smoke Pavilion? Tanong ni Zhao Feng. Nangangahulugan ang leader na may kapangyarihang labanan ng isang peak emperor na ang kanyang 2-star force ay isang elite sa gitna ng iba pang 2-star powers. Nakatuon ang Nine Darkness Palace sa gitnang hilagang rehiyon ng kontinente, kaya may 60 hanggang 70% akong may kontrol sa Ocean Smoke Pavilion. Ngunit mayroon ding ilang mga eksperto at especially iyan ng Nine Darkness Palace. Nagpakita si Bichingyu ng kakaibang tingin habang hinuhulaan niya ang gustong sabihin ni Zhao Feng.
Hindi mahirap hulaan kung ano ang gusto ni Zhao Fang, ngunit pagkatapos na alipinin ng Dark Heart Seal, sinunod ni Bi Qingyu ang lahat. Gusto kong bumalik ka sa Ocean Smoke Pavilion at linisin ang lason na siyam na Darkness Palace. Mula ngayon, iiral na ang Ocean Smoke Pavilion para pagsilbihan ako. Walang emosyong sinabi ni Zhao Fang habang nagiging mas malinaw ang plano sa kanyang puso. Sa simula pa lang ng kanyang cultivation, si Zhao Fang ay palaging pinoprotektahan ng ibang puwersa. Noong nasa martial path siya, miyembro siya ng Zhao family ng Sun Feather City. Pumasok siya sa Broken Moon Clan sa tulong ni Lord Guanzhen. Mula doon, Flooding Lake City. Ang Iron Blood Religion. Ang Mystic True Sacred Clan. Kahit ngayon, si Zhao Fang ay pinoprotektahan ng Duke's Palace, na dahil ang pagkakakilanlan ni Duke Nanfeng ay natatangi, na pumipigil sa mga normal na puwersa na kumilos sa ibabaw. Hindi ako makakapunta sa Duanmo family ngayon. At saka, nagpadala na ako ng sulat sa Duanmo family, at nakilala ako ni Yufei sa Divine Illusion Dimension. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kalmado. Sa tuwing hindi siya hinahabol ng isang tao, siya ay pinoprotektahan ng ibang puwersa. Ngayon, gusto niyang lumikha ng sarili niyang superpower. Ipapakalat ko ang puwersang ito sa langit at lupa at pamamahalaan ang mundo. Sa hinaharap, walang sino man ang makakapagbanta sa sino mang may kaugnayan sa akin. Ang pagnanais ni Zhao Fang ay naging mas malakas. Ang paglikha ng kanyang sariling puwersa ay lubhang kapakipakinabang. Halimbawa, paghahanap ng mga mapagkukunan o pagmamanman ng mga lihim na sukat. Oo, Master. Gagawin ko ang gusto mo, ngunit hindi ko magagarantiya na walang anumang pagtutol sa proseso. Maingat na sabi ni Bi Qingyu. Sa pamamagitan ng Dark Heart Seal, naramdaman niya kung gaano kaambisyoso si Zhao Fang. Sasamahan kita sa Ocean Smoke Pavilion at tutulong sa lahat ng bagay doon. Bagamat malakas ang Nine Darkness Palace, hindi sila maaaring magpadala ng masyadong maraming tao dito. Malaki ang tiwala ni Zhao Fang. Ang lugar kung saan sila ngayon ay halos hindi sentro ng Panginoong Dinastiya. Masasabing hindi pa nakapasok si Zhao Fang sa panloob na rehiyon ng kontinente. Nang marinig iyon, napahinga si Bi Qingyu. Sa lakas ni Zhao Fang, hindi maraming tao sa ibaba ng Mystic Light Realm ang makakapagbanta sa Ocean Smoke Pavilion. Hindi kaagad umalis si Zhao Fang patungo sa Ocean Smoke Pavilion. Sa halip, tahimik siyang nagtanim sa Duke's Palace ng ilang sandali. Ang mga sugat ni Bi Qingyu at Duke Nanfeng ay hindi pa ganap na naghihilom, at naunawaan na ni Zhao Fang ang ilang bagay sa kanyang laban at nais na pagsamahin ang kanyang paglilinang. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Sa loob ng isang silid sa gusali, biglang idinilat ni Zhao Fang ang kanyang mga mata habang ang isang banal na layunin ay sumilay sa kanila, na nagbibigay sa lahat ng pakiramdam na ang kidlat at kulog ay umuusbong. Weng! 1,300 simbolo ng God Tribulation Lighting sa kanyang Purple Soul Sea ang kumislap. Ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning na ito ay nagbigay ng isang immortal at walang kamatayang aura na maaaring kontrahin ang lahat sa salita. Napakahusay. Mayroon na akong 50% na mas maraming God Tribulation Lightning kaysa sa dati kong buhay, at mas makokontrol ko ito. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Siyempre, ang naabsorb niya ay ang natitirang kapangyarihan lamang ng isang nabigong God Tribulation, at ito ay malamang na isang tuldok lamang kumpara sa totoong God Tribulation Lightning. Ang pinagsama-samang puwersa ng mga simbolo na ito ay maaaring hindi maging 100 ng kabuoang halaga ng isang bolt ng God Tribulation Lightning. Kung tutuusin, ang ulo ay lalagyan lamang ng kidlat na matagal nang nakaupo doon. Isa na itong himala na maaaring makuha ni Zhao Fang ang anumang God Tribulation Lightning sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, may natitira pang 50% ng God Tribulation Lightning sa ulo. Hindi lang kailangan ni Zhao Fang na ay absorb ang God Tribulation Lightning, kailangan din niyang maunawaan ito. Sa ganoong paraan, maaari niyang pataasin ang rate ng pagbawi nito, at marahil ay matututo pa siyang bumuo nito mismo. Sa wakas ay umalis si Zhao Fang sa pag-iisa pagkatapos ng kalahating buwan. Ang mga sugat ni Duke Nanfeng ay halos ganap nang gumaling sa ngayon. Bagamat hindi niya nagawang makapasok sa Mystic Light Realm, mas malakas siya kaysa dati.
Sinabi sa kanya ni Zhao Feng na aalis siya sandali, pagkatapos ay umalis. Kakaiba iyan. Bakit aalis si Zhao Feng? Hindi ba siya natatakot sa Nine Darkness Palace? Si Duke Nanfeng ay nagpahayag ng kakaibang ekspresyon, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, hanggat hindi nakatagpo ni Zhao Feng ang isang Mystic Light Realm Sacred Lord, wala siyang dapat ipag-alala. Ilang sandali pa, lumipad si Zhao Feng palabas ng Tianfeng Great Island Zone at nagtungo sa walang limitasyong karagatan. Shua! Itinaas ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at lumabas si Bi Qingyu mula sa Misty Spatial World. Kasabay nito, inilabas din niya ang naglalagablab na kalisya na nakuha niya sa Divine Illusion Dimension. Ang nag-aapoy na karwahe ay mas mabilis sa walang limitasyong karagatan, at sa substandard na kristal ng Diyos na nagtutulak dito, ang bilis nito ay umabot sa antas ng isang emperor. Ang mahalaga ay ang kalisya na ito ay maaaring lumipad ng tuloy-tuloy ng walang anumang true yuan mula sa driver, at mayroon din itong proteksyon na hadlang sa paligid nito. Tumayo si Bi Qingyu sa kalisya at kinokontrol kung saan ito pupunta. Puno ng pagtataka ang mukha niya. Siya ay nanatili sa Misty Spatial World ni Zhao Feng ng ilang sandali at natigilan ito. Hindi niya inaasahan na si Zhao Feng ay may substandard na god item o napakaraming resources. Marahil ang mga mapagkukunang nakita niya ay bahagi lamang ng kabuuang kayamanan ni Zhao Feng. Ang isang bahagi lamang ng mga mapagkukunang iyon ay maaaring magpapahintulot sa Ocean Smoke Pavilion na lumawak ng mabilis, at marahil ay maaari pa itong mamuno sa karagatan. Huminga ng malalim si Bi Qingyu. Bagamat siya ay inalipin ni Zhao Feng, mayroon pa rin siyang sariling iniisip. Ang Dark Heart Seal ay naperpekto sa bawat oras, at para magamit ito, kailangan ng isang tao na magkaroon ng katulad ng God's Spiritual Eye. Hindi ito magagamit ng iba, o kung magagawa nila, mangangailangan ito ng napakalaking presyo. Sa paglalakbay, umupo si Zhao Feng at nag-cultivate habang si Bi Qingyu ang nangunguna. Ang lugar na ito ay nakaugnay sa Nanlin Sea, Zaiwu Sea, Dongchuan Sea, at ilang iba pang mga lugar. Kinailangan ang kalahating buwan kahit sa bilis ng nagninangas na Karo. Sa panahong ito, ipinalibot ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique at multitask. Patuloy niyang nilinang ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Isang araw, ang Wood of Wind Lightning ni Zhao Feng ay umabot sa tuktok ng ikapitong antas. Pagkatapos nito ay ang Fire of Wind Lightning, na naglalaman ng matinding pagkakasala. Sinimulan ni Zhao Feng na linangin ang Tao of Fire Lightning sa kanyang nakaraang buhay nang nilinang niya ang Scarlet Destruction Wind Lightning, na nalampasan ang orihinal na pamamaraan ng Wind Lightning Emperor. Ang ikapitong antas ay tumutugma sa antas ng hari habang ang ikawalong antas at pasulong ay nagsisimulang tumutugma sa mga Emperor, Quasi-Sacred Lords, at Mystic Light Realm Sacred Lords. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang Wood of Wind Lightning ay umabot na sa limitasyon. Makalipas ang ilang araw, muling tumaas ang aura ni Zhao Feng. Gitnang yugto ng Void God Realm. Tumanggaw si Zhao Feng. Nasa loob ng kanyang inaasahan na makapasok sa gitnang yugto ng Void God Realm ngayon. Sa ganitong bilis, magagawa niyang maging isang tunay na emperor sa loob ng isa pang 6 na buwan. Sa ngayon, pagkatapos mabawi sa gitnang yugto ng Void God Realm, nalampasan na ni Zhao Feng ang kanyang nakaraang buhay sa lahat ng aspeto. Ang pinakamalaking card ni Zhao Feng ay ang God Tribulation Lightning. Mas marami siyang na-absorb nito at mas magagamit niya ito kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Sa mga tuntunin ng kanyang kaluluwa, pagkatapos na patuloy na pino ng God Tribulation Lightning, ito ay mas pinakipot. Tungkol naman sa kanyang Emperor Intent, nalampasan din nito ang kanyang nakaraang buhay dahil sa pagkakaroon ng mas maraming God Tribulation Lightning. Ang tanging bagay na hindi nag-improve ay ang kanyang God Spiritual Eye. Bahagyang ikinalulungkot na hindi nag-evolve ang kanyang God Spiritual Eye pagkaraan ng mahabang panahon, ngunit ayon sa nakaraang karanasan, naramdaman ni Zhao Feng na unti-unti siyang lumalapit sa punto ng ebolusyon. Master, malapit na tayo sa Ocean Smoke Pavilion. Isang mahinang boses ang narinig sa kanyang tainga habang ang bilis ng nagninangas na kalisya ay nagsimulang bumaba. Nandito na tayo. Huminga ng malalim si Zhao Feng habang nakatingin sa isla na nababalot ng ambon. Ito ay mas malaki kaysa sa Azure Flower Continent. Sa sandaling ito, inaabangan niya ito,
At medyo kinakabahan pa siya. Nakasalalay sa unang hakbang na ito kung kaya niyang pamunuan ang karagatan o hindi.